Welcome to Life Trader. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung naging trade ko sa FGen. Kung magkano ba ang kinita ko sa dividends at price appreciation. Pati na rin yung reasons ko for buying and for selling. Isama na rin natin pag-usapan yung natutunan ko sa trade na to. Tara! Overview muna tayo saglit. Nag-start akong bumili ng FGen noong December 12, 2022 at nabenta ko lahat ng shares ko noong September 14, 2023. Kaya yung holding period ko umabot ng 9 months. Para ma-visualize natin, punta tayo sa daily chart ni FGen. Dito makikita nyo yung detailed buy and sell ko. Di ko na isa-isahin guys. So, nakawalong tranche buy ako at 2 tranche sell. At ngayon naman, alamin natin kung magkano ba ang kinita ko sa dividends at price appreciation. Eto na guys, siguro sa iba, itong kinita ko sa FGen, maliit lang para sa kanila. Pero para sa akin, malaking bagay na to. So, eto na yung summary. Yung unang kinita ko is 200.51 pesos from dividends noong January 10. At kung mapapansin nyo, 500 shares lang itong una dahil test buy lang yung ginawa ko. Tapos, kumita ulit ako ng cash dividends ng 1,152 pesos noong June 30. This time, malaki na yung allocation ko. Ang shares ko na kasi is 3,200 shares. At ang panghuli, kumita naman ako through price appreciation amounting to 4,285 pesos. Yung price appreciation is mababa lang, 4.97% lang. Pero yung shares ko na kasi that time is 4,900 shares. Kaya kung pagsasamahin yung kinita ko sa dividends at price appreciation, ang total is 5,638 pesos. Pag-usapan naman natin yung reasons ko for buying FGen. Andito tayo ngayon sa monthly chart. Guhitan muna natin yung first buy ko, which is nung December 2022. Para makita natin yung reasons ko for buying. First is nasa trendline support siya. Kung mapapansin nyo, nabutas yung trendline support. So, para ma-protect, nag-set ako ng mga 10% na cut loss mula sa trendline support. So, yan, mga 10%. Buti na lang din di naman na-hit yung cut loss. Second reason ko for buying is MACD histogram. Mapapansin nyo dito papaliit yung mga bars at papuntang zero line, which is good. And lastly, itong RSI na galing sa oversold level. At nag-breakout siya dun sa pulang line. Pag-usapan din natin yung reason ko for selling FGen. Ang reason for selling ko kay FGen ay dahil nawalan ito ng momentum. Binenta ko siya nung September 14 sa price na 18.63 pesos. Ngayon naman punta tayo sa monthly chart. Gumamit ako ng trail stop na hindi ganun ka-tight. So, ang ginawa kong basis is yung July candle. Tsaka, nung pinagmamasdan ko yung movement, similar siya dito sa area na to. As you can see, moving upward pa naman si FGen dito. Pero, yung momentum is nawala. That's the reason bakit binenta ko si FGen. So, i-share ko din yung natutunan ko na lesson sa trade na to. Kita nyo tong buy 7 and 8. If I remember, nasa 20% na yung paper gain ko that time. Then, nag-add ako ng shares, kaya nahatak pataas ang average price ko. So, this is my first time to average up.
I thought aakyat na talaga siya dahil sa upcoming dividends, either November or December, at yung hype nila dati na baka magkaroon ng tender offer. Pero walang nangyaring momentum. So, nag-out na ako kay FGen. Kung mapapansin nyo, market is unpredictable. That's why it is very important to read the price action. The price action is telling na walang momentum si FGen ng isang taon. Of course, this is just a wild guess, no? Walang nakakaalam ng susunod na mangyayari. Siguro dapat sagutin natin yung tanong na to, do I have plans for buying FGen in the near future? My answer is yes, kaya ilalagay ko pa rin to sa watchlist ko. As you can see, FGen is still on an uptrend. So, good for long term naman siya. At twice a year naman siyang nagbibigay ng cash dividends.